po yung pasyenteng may ascites. Dok, paano makaiwas sa pagkakaroon ng ganitong sakit? Of course, lagi naman nating sinasabi na magkaroon tayo ng balancing diet, damihan ng fiber, gulay, and sa mga pagkain, bawasan po natin yung mga processed food. Ito po yung mga nakapakete, nakadelata, dapat kainin natin yung mga whole foods, yung tali sa palengke, gagawing sinigang, kare-kare, etc. Dapat ideal din lagi yung ating body weight, magkaroon tayo ng regular exercise. Dapat updated din po ang ating mga bakuna, especially sa hepatitis. So may mga bakuna po tayo dyan. Tigilan na ang painigarilyo, and of course, especially yung pag-inom ng sobra-sobrang daming alak. Kasi nga, isa sa mga causes nito ay kapag nagkakaroon tayo ng alcoholic liver or Doc Alvin may pahayag at revelasyon tungkol sa sakit ni Miss Ivana Alawi na kung saan ay na-hospital tong si Ivana for almost 7 days kasi nga lumalaki yung tiyan niya. At sabi nga ni Doc Alvin, kaya daw lumaki yung tiyan niya ay dahil sa ascites fluid. Kumbaga, napuno yung tiyan niya ng tubig at yung large intestine ata niya ay nandun na sa gitna kaya nahihirapan itong si Ivana huminga. Tapos sabi ni Doc Alvin, paano makaiwas sa sakit na ito ay iwasan daw ang mga processing food, yung like hotdog, mga dilata. Kailangan daw tayong kumain ng mga pagkain na galing sa palengke at lutuin ng sinigang, kare-kare or whatever, basta hindi mga processed food kasi may side effect pala ang pagkain ng mga ganyan. At balance diet tapos exercise. So kawawa itong si Miss Ivana Alawi. Ayon kay Doc Alvin, may tendency din na tamaan ka ng ascites fluid kung ikaw ay may sakit na PCOS. So magbasa tayo ng mga comment dito. Yan sa akin before. I also had ascites fluid at umakyat fluid ko sa may diaphragm. Buti na lang at hindi form ng tumor. Yun kaiba na unlike sa akin. Nagka-tumor ako tapos diretso stage 4 ovarian cancer but buti na lang sa awa ng Diyos okay na ako ngayon. 8 years cancer survivor. Amen. Ano ba daw ang gagawin para maiwasan? Huwag kang kumain ng mga dilatang pagkain, mga hotdog, iwasan ng mga ganyan. Kumain ng healthy food, mga gulay, meat na kayo talaga magluto. Yung case ko kasi, hereditary in which yung family ko ay may history ng cancer. Nag-trigger lang siya due to lifestyle ko noon na sobrang puyat at hindi halos kumakain. Hanggang sa maaari iwasan yung mga unhealthy lifestyle gaya ng pag-iinom ng or pag-UC or anything na makakasama sa health niyo po. Sabi din ni Doc Alvin na maaari ding magkaroon ka ng ascites fluid kung ikaw ay mahilig manigarilyo at pag-iinom. Na-experience ko rin ang lumaki ang tiyan ko at almost 5 liters of fluid ang natanggal. Yun nga lang dark color at di ako binutasan sa tiyan pero yung tubo pinadaan sa ilong pababa sa tiyan. According sa FEST, if my memory was correct, secondary hypokalemia. Not sure sa spelling kasi 19 years old pa lang ako noon. Akala nila buntis ako. Ano yun? NBSB. Tas biglang lumaki tiyan in just 2 days. It all starts sa UTI din. Hindi ko nasunod yung gamot na niresita sa akin hanggang sa kung ano ang niresita na ininom ko hanggang sa mga nagkaroon na ako ng allergic reaction na umabot na nga sa paglaki ng tiyan at di ako nakapoop at pee pero after drain ng liquid ko sa tiyan ayun bumalik naman sa normal and
True, it's also my second life. Kasi akala ko talaga di ko masurvive yun. Kasi dumating na ako sa point na feeling ko di ako gagaling and nagsusorry at nagbibili na ako. Kaya I feel you, Ibana. Salamat talaga sa PGH at sa mga taong nakatulong sa akin, sa mga kaibigang relative at higit sa lahat sa family ko at sa mama at papa ko na matyagang nag-aalaga sa akin from Cavite to Manila. Ayos na, alala ko na naman siya. But anyway, God is merciful. She gave me a second chance. Thank you, Lord. To God be glory. Kawawa din ito. Hereditary po ba yan? Praise the Lord for your life and healing. I think so po. Nagtitrigger po siguro if sobrang puyat. Pag puyat ka talaga, ang daming cause. Stress din pala cause kasi bata pa eh. Opo, hihi, pero I've learned my lesson na po and living now a healthy life. Wow, good to know po. God bless, ate. Wish you get well soon, Miss Ivana. Napakabuti ng heart mo. Ganyan din sakit ng ate ko. Wala din siya. Nag-chemotherapy pa siya. Wala na siya. Nag-chemotherapy pa siya. I'm so sorry to hear that po. She is in the good place now. Yun din ang inalala ko eh. Usually kapag tubig umakyat sa lungs galing sa tumor ng ovary, if sign yun ng stage 4 ovarian cancer. Ganun din ma'am ko, nasa heaven na siya. Anong gamutan na ginawa sa inyo? Nag-chemo po ba siya? Magkano ang nagastos niyo? Ay nako Lord. Hello ma'am. Saan hospital nagpagamot? Ma'am, kasi may colon cancer ang boyfriend ko. Get well soon, Miss Ivana, dahil marami kaming nagmamahal sa iyo. Yes po, nag-chemo for 6 months. So, ito lang yung mangilan-ngilang comment dito sa video ni Doc Alvin na tungkol doon sa sakit ni Miss Ivana Alawi na ascites fluid. So, anong say nyo dito? Comment down kayo dyan. Ang buong video nito guys ay mapapanood nyo kay Doc Alvin sa kanyang YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, please hit the notification bell para updated kayo lagi sa mga trending issue at latest issue dito sa social media. Caridad Official TV. Hanggang sa muli and thank you so much.